Huwag na po kayong lumingon. Pagkausap niya rito sa isip, itinuloy na ni Father ang paglalakad. Hindi na nito kailangan magsalita dahil nararamdaman niya ang tunay na damdamin nito at nasasaga pa rin niya ang laman ng isip nito. Malinaw na sa kanya na sa kabila ng totoong damdamin, mas pipiliin ni Father ang sinumpaang tungkulin. He loved God above all else. Ingat po kayo, Father. Sa marahang mga hakbang, umalis na rin doon si Christine para balikan si Romeo sa kubo. Noon niya na-realize na ang destiny ay salita lang na pinaniniwalaan ng karamihan. Sa huli, ang tao pa rin ang pipili ng tadhana nito. Insultuhin mo na ang buong pagkatao ko, Romeo. Mapapatawad kita, pero hindi kita hahayaang idamay ang Diyos sa walang katuturang galit sa dibdib mo na dala ng selos. Pagkasabi niyon, binitawan niya ito. Natigilan si Romeo para itong binuhusan ng napakalamig na tubig. Sa tingin ni Father, noon lang nito na-realize ang totoong damdamin. Ilang sandaling hindi ito kumikilos. Sa pagkakasandal sa dingding, maya-maya hinahagod na nito ang sariling batok. Totoong kauri nila ako, sabi niya, na ang tinutukoy ang masasamang vampira na pumatay sa kababaihan, sa karatig bayan at sa pamangkin ni Kapitan. Pero hindi nila ako katulad at walang namamagitan sa amin ni Christine, Romeo. May dahilan kung bakit malapit kami sa isa't isa. Isang dahilan na malayo sa masamang iniisip mo. Sinalubong ni Romeo ang tingin niya pero hindi ito umimik. Wala na ang galit sa mga mata nito. Twice, she gave me her blood in order to save me. Nagdilim uli ang itsura ni Romeo pero hindi ito umimik. Nagpatuloy si Father. Una, nung binugbog ako ng grupo, ninapaeng, natagpuan niya akong agaw buhay sa kubo. Ikalawa, noong mas pinili kong mamatay na lang sa panghihina kaysa pawiin ang pagkauhaw ko sa dugo. I care for Christine more than you do, mariing sabi niya. I'll protect her with all my might. Bahala na kung ano ang gusto mong isipin. Isang bagay lang ang tinitiyak ko sa iyo, matinong babae si Christine. Hindi niya gagawin ang iniisip mong ginagawa niya. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong mo kanina. Alam mo ba ang ginagawa mo, Romeo? Hindi ito umimik. Naglabas ito ng sigarilyo at sinindihan. Maya-maya, sunod-sunod na ang paghitit nito. Sa tingin ko, hindi. Patuloy ni Father. Hindi mo lang alam na sa ginagawa mong ito, mas ititutulak mo papalayo si Christine. Sa tingin mo, anong mararamdaman niya na inaakusahan mo siya sa isang bagay na hindi niya ginagawa? Umiling-iling siya at iniwan na ito. Nakatatlong hakbang pa lang siya, tinawag na siya ni Romeo. I'm sorry. Mababang boses na sabi nito. Nilingon niya ito at saka siya tumango. Nasa loob siya ng simbahan. Puntahan mo siya. Kailangan ka niya. Sabi niya at saka itinuloy ang pagpunta sa kanyang kwarto. Nag-angat ng tingin si Christine nang may marinig siyang papalapit na yabag. Si Romeo nakita niya. Tininunan lang niya ito. Niyakap ulit niya ang mga binti at ipinatong ulit ang baba sa kanyang mga tuhod. Tahimik na umupo sa kanyang tabi. Inumaga ka na rito. Mag-aalas 5 na. Okay lang ako? Sagot niya sa mababang boses. Ilang segundong nananahimik si Romeo. Maya-maya naramdaman ni Christine na hinahagod nito ang buhok niya. Nagtaas siya ng tingin. Sorry kanina. Sabi nito at saka bumuntong hininga. Ang dami kong sinabi, pinaiyak pa kita. Mula sa buhok, lumapit sa kanyang pisngi ang kamay nito. Sorry ha. Tumango siya at ngumiti. Hindi naman siya galit kay Romeo. Naiintindihan niya ang galit nito. Natural lang na ganoon ang reaksyon nito dahil sa tumitinding kutob. Siguro dapat na nitong malaman ng totoo. Tama ang kutob mo tungkol kay Father.
Pero iba siya sa mga kalahi niya dahil mabuti siya. Mabuti siya, kabutihang higit na inaasahan ko sa isang paring tulad niya. Alam ko na, inakbayan siya ni Romeo at kinabig papalapit. Akala ko ba nagtitiwala ka sa salita ko na wala kaming ginagawang masama? Bakit kanina? Tinakpan nito ang hintuturo ang kanyang mga labi. Pasensya na, hindi ko na iniisip ang mga sinasabi ko. Nabulagan ako ng selos. Selos? Ayoko sanang aminin pero nagsiselos nga ako. Bumuntong hininga si Romeo. Alam ko kasi na mahal mo siya. Nasasaktan ba kita? Medyo magaan na sagot ni Romeo at saka ngumiti. Pero ayos lang. Kaya ko namang tiisin eh. Sorry. Tinitigan ni Christine ang lalaki. Pagsuyo ang ipinahayag ng mga mata nito. Ngumiti siya, kinabig siya ni Romeo at niyakap. Nagsusumiksik siya sa katawan nito. Ang totoo, magpapayakap sana ako sa'yo kanina. Kaya lang, galit ka at inaaway mo ko. Umungol ito at paulit-ulit na mariing hinagka ng buhok niya. Sorry na, hindi na mauulit. Mula ngayon, kung kailangan mo ng yakap at kiss, sa akin ka lalapit, okay? Napangiti si Christine bilang tugon sa sinasabi ni Romeo. Mas hinigpitan din ito ang yakap sa kanya. Ginugulo nito ang kanyang puso at isip. She was searching for answers. He was looking for danger. Paano magtatagpo ang kanilang mga puso? Pagkalipas ng ilang mga buwan, masuyong hinalikan ni Christine sa noo si Romeo. Siniguro niya na hindi ito magigising. Maliwanag ang buwan at sinamahan niya si Romeo na matulog sa kubo ng kanyang lola. Hiniling niya na gawin ito iyon dahil sa susunod na araw ay aalis na sila sa baryo. Sa huling pagkakataon, gusto niyang doon matulog sa kubo. Tahimik at payapa na ang baryo, kaya wala nang panganib na hatid sa kanya ang gubat. Nagbagong buhay ng mga naligaw ng landas. Ang mga nagrarayot na grupo nila Pedro sa kalye, abala na ngayon sa kanya-kanyang mga trabaho. Wala na rin ang mga Magdalena sa kanto. Ganoon din ang mga pasugalan at pintahan ng mga droga at marijuana. Tapos na rin ang banta ng dilim na tinutukoy ni Lola sa prediksyon nito. Pero may mali sa prediksyon. Hindi siya ang naging dahilan ng pagsilang ng liwanag sa baryo, kundi si Father, na sa huling pagkakataon ay ibinuwis ang sariling buhay. Masaya si Christine para sa lahat pero sa isang sulok ng puso niya, may itinatago siyang lungkot at sakit. Hindi pa rin niya matanggap na namatay si Father sa laban ng gabing yon. Tandang-tanda niya na nakipaglaban pa ito bago siya nawalan ng malay. Tumingala siya para pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pagkatapos, niyuko niya si Romeo na mahimbing na natutulog. Kanina sa mahabang sandali na nakakulong siya sa mga bisig nito ay pinilit niyang makatulog pero mailap ang antok sa kanya hanggang sa nakatulugan na. Ito ang pagkukwento ng kung ano-anong gising pa rin ang diwa niya. Pagsapit ng hating gabi, nag-iba ang pintig ng puso ni Christine. Wala na si Father, kaya hindi na niya dapat maramdaman ang pamilyar na kabog sa kanyang dibdib, gayang nararamdaman niya noong nabubuhay pa ito at nasa paligid. Pinalipas niya ang ilang sandali, baka sakaling mapanatag din ang pintig ng kanyang puso, pero hindi. Hindi siya matahimik kaya dahan-dahan siyang kumawala sa pagkayakap ni Romeo at saka maingat tumayo mula sa papag. Nag-ingat siyang masagi ito dahil hindi pa naghihilom ng gusto ang mga sugat nito. Nagawa niyang umalis sa mga bisig ni Romeo nang hindi ito nagigising. Nagpasya siyang lumabas ng kubo. Maliwanag ang buwan kaya magagawa niyang maglakad-lakad sa paligid. Napabuntong hininga si Christine. Sayang at hindi na makikita si Father. Ang bagong mukha ng baryo na sisimulan nito at pinipilit isulong. Sigurado siya na magiging napakasaya ng pare kung makikita nito ang bagong baryo. Kung sana ay kasama pa rin nila ito. Tumutulo ang mga luha ni Christine habang binabaybay ang pamilyar na daan patungo sa paborito niyang puno.
Ang maliwanag na buwan ng pagsisilbing tanglaw niya. Mamimiss niya ang lugar na iyon kapag nasa Maynila na siya. Tulad ng kanilang baryo, magsisimula rin siya ng bagong buhay kasama si Romeo. Aayusin na rin daw nito ang buhay nito para sa kanya. Tutuparin daw nito ang ipinangako na pasasayahin siya at alagaan. Dadalaw-dalaw pa rin daw sila sa baryo. Pumayag siya sa gusto ni Romeo dahil gusto rin niyang lumayo para makalimot. May mga pagkakataong napapanaginipan pa rin niya ang mga pangyayari ng gabing yon. Gusto niya ng ganap na katahimikan at sa tingin niya makakatulong ang isang bagong kapaligiran. Susundin niya ang sinabi ni Father. Mamumuhay siya ng normal kahit alam niyang iba siya sa mga taong nakakasalamuha. Tutulungan daw siya nito na hanapin ang nag-iisang kadugo niya sa Brazil, pero imposible na nang mangyari pa yon. Ngayong wala na ito. Nang nasa lilim na ng mayabong na puno, ilang segundo pinagmamasdan ni Christine ang paligid. Umupo siya sa nakausling ugat at tahimik na tumingin sa kawalan. Patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kung dati ang lola niya ang lagi niyang kinakausap kapag naroon siya, ngayon ay isang tao ang gusto niyang makita. Kung posible pa ay hihilingin niyang makita si Father. Isang segundo lang. Maya-maya humihikbi na si Christine. Natigilan siya nang mag-iba ang kabog sa kanyang dibdib. Parang tumugon ang pintig ng puso niya nang sambitin ang pangalan ni Father. Napalingon siya sa puno sa kanan niya. Kaluskos ba ng tao ang narinig niya mula roon? Mahimbing na natutulog si Romeo. Nang iwan niya, kaya imposibleng ito ang naroon. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinilip niya ang kung anumang nilalang na yon, na sigurado siyang nagtatago sa likod ng malaking katawan ng puno. Napasinghap siya ng mahagip ng tingin ng isang anino. Tama siya, may taong nagtatago sa malaking puno. Sino ka? Magpakita ka. Kinakabahang sabi ni Christine. Napalunok siya. Alam niyang ligtas na ang gubat pero hindi pa rin niya maiwasang kabahan. Pigil ang hiningang pinagmasdan niya ang dahan-dahang paglitaw ng anino mula sa pinagtataguang puno. Walang ipinagkaiba ang eksenang yon sa eksena sa panaginip niya kung saan nakikita niya ang nakatalikod na taong nakaitim. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi na siya nananaginip. Gising na gising siya at totoo na ang bulto ng tao na sa harap niya. Pero sino ito? Ano ang talagang pakay nito sa kanya? Humarap ka. Ipakita mo sa akin kung sino ka. Sa marahang kilos, ibinaba nito ang hood sa ulo. Kumunot ang noo ni Christine. Pamilyar sa kanya ang gupit ng buhok nito. Hindi mo ba nararamdaman kung sino ako, Christine? Napasinghap siya. Hindi niya maaaring ipagkamali sa iba ang boses na yon. Panaginip lang ba ang lahat? Wala siyang mahanap na salita sa kanyang isip kaya para siyang naistatwa. Kumilos ang lalaki at unti-unting humarap sa kanya. Dahil sa mabining pag-ihip ng hangin, ay naggalawan ng mga dahon dahilan para lumagos sa mga dahon ang sinag ng buwan at tinamaan ng liwanag ang mukha nito. Hindi siya nananaginip lang. Totoo ang nakikita niya. Ang maamong mukha nito. Father. Tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at niyakap ito ng mahigpit. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha. Gusto mo akong makita, hindi ba? Kaya andito na ako. Hinagod-hagod nito ang likod at buhok niya. Iyon ang unang pagkakataon na nararamdaman niya ang mahigpit na yakap nito. Napahigpi ulit si Christine. Walang pagsiglan. Ang saya ang kanyang puso. Ilang minuto na nanatili sila sa ganoong posisyon. Ayaw niyang bumitaw kay Father dahil gusto niyang maramdaman na talagang naroon ito at hindi totoong namatay. Maya-maya dumistansya na ito. Tinuyo niya ang kanyang mga luha at tumingala. Hindi ako makapaniwala. Tumawa ng magaan si Father. Sa uri ng tingin mo, pakiramdam ko vampirang multo na ako. Walang ganon. Natawa na siya sa pagbibiro nito. Ano pang nangyari ng gabing yun? Akala ko namatay kayo dahil 6 na hugis taong abo ang nakita nila. 6 nga, pagsang-ayon nito. Kung hindi po kayo ang pang-6, sino? Si Alexandra, ang matalik na kaibigan ni Mama. Natakpan ni Christine ang kanyang bibig. Naalala niya ang magandang babae kasama ng mama ni Father. Biglang may nag-flash sa kanyang isip. Tama,
May mga naaninag siyang figura bago magdilim ang paningin niya ng gabing yun. Dumating pala ang dalawang babae. Kung hindi sila dumating, baka lahat tayo napatay na nila. Hinawakan ni Father ang isang kamay niya at inilapit nito sa itaas ng dibdib nito. May nakapas siyang parang umbok sa balat nito. Diyan bumaon ang patalim na dapat ay para sa'yo. Napaawang ang mga labi ni Christine. Kung ganoon, ang katawan ni Father ang nararamdaman niyang dumagan sa kanya bago siya nawala ng malay. Siguro ay ibinato ng vampirang isinaksak niya ang patalim na nagawa niyang ibaon sa braso nito. Kaya pala, ayon kay Pedro, duguan daw ang dibdib niya pero wala naman siyang sugat sa bahaging yon. Dahil sa ulo ang tanging pinsala niya. Dugo pala ni Father ang tumutulo sa damit niya noon. Salamat sa Diyos, hindi kayo napahamak. Paano kung sa puso bumaon ang... Shh! Saway nito. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante ay ligtas ako. Ligtas kayo at payapa na ang baryo. Ang mama niyo po, aalis daw siya pero hindi niya ako tuluyang iiwan. Mananatili raw siya nasa paligid para bantayan ako kahit sinusuway ko siya. Sinalat niya ang mukha ni Father. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na totoong nasa harap na niya ito. Huminga ito ng malalim at pumikit ng haplusin niya ang pisngi nito. Tamang desisyon mong lumayo rito at sumama kay Romeo. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang ibinaba ang kamay niyang nasa mukha nito. Bumuo ng masayang pamilya kasama ka. Magmahalan kayo. Saka naman parang natauhan si Christine. Dumistansya siya rito ng isang hakbang. Luluwas na po kami sa Maynila bukas. Tumango ito. Kayo po? Ang alam nilang lahat patay na kayo. Sa tingin ko, hindi na ako kailangan dito. Maayos na ang lahat dito. Hindi na nila kailangang malaman na buhay ako. Saan po kayo pupunta? Hanggang may parokya na walang pare. Marami akong mapupuntahan, Christine. Ngumiti si Father. Ito ang landas na pinili ko noon pa. Ngayon pa ba ako bibitaw na nagawa ko ng lampasan ang pinakamabigat na laban sa buhay ko? Lumuwang ang ngiti niya. Muling nanligid ang kanyang mga luha habang masaya siyang nakatingin dito. Nabuhay ako para ituloy ang sinumpaan kong tungkulin sa kanya. Dugtong nito. Tumango siya. Masaya po ako para sa inyo. I know. Ipinatong ni Father ang isang kamay sa ulo niya at kapwa sila tumahimik ng ilang segundo. Salamat sa paniniwala. Maya-maya ay sabi nito. Napapikit siya at sa pagmamahal, babaunin ko ang lahat ng magagandang alaala sa pag-alis ko. Masuyong hinaplos ni Father ang kanyang pisngi. Kasama ka lagi sa panalangin ko at tulad ng mama ko na nasa paligid lang para bantayan ako. Mananatili rin akong nasa paligid para bantayan ka. Iyan lang at tumalikod na ito para iwan siya. Sinundan ni Christine ang tingin ang bawat hakbang ni Father papalayo habang hindi maawat ang kanyang mga luha. Bigla itong huminto. Huwag na po kayong lumingon. Pagkausap niya rito sa isip, itinuloy na nga ni Father ang paglalakad pero hindi na nito kailangang magsalita dahil naramdaman niya ang tunay na damdamin nito at nasasaga pa rin niya ang laman ng isip nito. Malinaw na sa kanya na sa kabila ng totoong damdamin, mas pipiliin ni Father ang sinumpaang tungkulin. He loved God above all else. Ingat po kayo, Father. Sa marahang mga hakbang, umalis na rin ito. Doon si Christine para balikan si Romeo sa kubo. Noon niya na-realize na ang destiny ay salita lang na pinaniniwalaan ng karamihan. Sa huli, ang tao pa rin ang pipili ng tadhana nito. Tulad nila Father, na ang tadhana raw nila ay magsama at magkaroon ng anak. Pero mas pinili ni Father ang Diyos, ang sinumpaang tungkulin. Samantalang si Christine, binuksan niya ang pinto ng kubo. Nadatnan niyang nakaupo sa papag si Romeo. Christine? Lumapit siya sa lalaki at yumakap sa liig nito nang halikan niya ang mga labi nito. Tumugon din ito na masuyong halik. Iyon ang pinipili niyang tadhana, ang buhay sa piling ni Romeo.